Bakit ang aga mong nag-asawa? 15 years old? Apo. Tapos anak mo yan. Apo. Nasaan ang asawa mo? Iniwan na po kami. Ay. Ayaw niya daw po panagutan yung anak niya. Sabi niya po sa akin, hindi niya daw siya anak. Tapos nananakit siya, pinipilit niya ako magpagtalik sa kanya na kapag di ko gagawin na hawakan yung ano niya, mananakit siya, sasabunutin niya ako, sasaktan niya ako. Ano? Pinipilit ka niyang? Makipagtalik. Kasi, siyempre po kakapanganak ko pa lang tapos gagawin niya sa akin yun. Dati naman ganun pa rin yung ngayon. sinasabi niya sir na hindi niya daw anak. Ipa-DNA test niya. Sabi ko po sa kanya na ipa-DNA niya po kung gusto niya. Kasi binigay ko naman po lahat eh. Ano naman po akong mali na, na ginawa sa kanya. Tapos ganun-ganun na lang siya. Tapos papabayaan niya na lang kami. Basta-basta ano yun, aso para biglang iiwan. Tapos So ayun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Mga kababayan, sa araw na ito, mayroong inilalapit sa atin na kabarangay natin. Isang 15 years old, ayon sa taong lumapit sa Team Daddy Frankie. Bagamat hindi ko pa alam kung ano ang kwento ng kanyang buhay, sama-sama po tayo at alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. May aso. Hello ate. Magandang hapon. Ayan, pwede ba may... Ay, nagla-lunch kayo? Anong ulam mo? Toyo. Ay, bakit? Pwede bang makausap ikaw? Pero mas maganda siguro tapusin mo na yung kain mo. Ha? Okay lang? Pwede bang tumabi sa'yo? Durong ka konti-bunti. Para maganda, dito na lang ako. Okay lang? Doon kayo? Ayan. Pera usog, baby. Ilang buwan na yung baby mo? 1 month lang. 1 month. Okay lang, idikit ko sa itong mic. Okay. Ano pangalan mo, anak? Ella po. Hmm? Ella. Na halos hindi ko marinig boses mo. I-volume natin number 2. Ilang taong ka na pala? 15 po. Ina, 15 years old. Apo. Tapos anak mo yan. Apo. 1 buwan pa lang. Bakit ang aga mong nag-asawa? Hmm? Nadala po sa Nasaan ang asawa mo? iniwan na po kami. Ay, iniwan. Bakit? Pwede ba namin malaman ng kwento? Bakit ano nangyari? Ayaw niya daw po panagutan yung anak niya. Sabi niya po sa akin, hindi niya daw siya anak. Ayaw niyang panagutan. Bakit daw? Kasi hindi daw niya po anak. Paano nangyari yun? Bakit niya sinabing hindi niya anak? Paano ba kayo nagsimula? Nung mag-boyfriend pa po kami. Hmm? Nung nag-aanap pa po kami. Nung ano po kasi, ganyan, sabi niya sa akin, nag-ano na po kami noon, nagli-live-in na po kami, tapos nananakit siya. Nagli-live-in kayo. Opo. Tapos, gaano kayo katagal nag-live-in? Ano na, tagal-tagal na rin po. Mga, ano. Tapos, Ngayon po na nabuntis ako, sinabi niya po na hindi niya anak, hindi daw niya ito papanagutan kasi hindi daw po sa kanya. Tapos yung mama niya, dinuro-duro pa ako dito sa pamamahay namin. Sabi, kapag may nangyari sa anak mo, ikaw lang sisisihin namin. Sabi niya sa akin. Kasi po gusto niya kaming uwi dun sa bahay nila, wala silang kuryente. Tapos nananakit siya, pinipilit niya ako magpagtalik sa kanya na kapag di ko gagawin na hawakan yung ano niya, mananakit siya, sasabunutin niya ako, sasaktan niya ako. ano, pinipilit ka niyang? Makipagtalik. Kasi, siyempre po kakapanganak ko pa lang tapos gagawin niya sa akin yun.
Parang hayop yung ginagawa niya sa akin. Parang hindi siya tao. Tapos ganun, humihingi ako sa kanya ng gamot ng anak namin. Ayaw niya magbigay. Sabi niya, bahala daw kami dito sa bata. Di niya na daw ito sustentuhan. Wala na daw silang pakialam. At yung lahat sila wala na daw silang pakialam sa anak ko. Kaya po ngayon ang gagawin ko na lang po. Kakayanin ko po kahit wala na lang po sila. Minahal ko naman po siya ng totoo, pero siya lang po yung hindi nagmamahal sa akin ng totoo. Pati nga po nung buntis ako, nananakit siya. Kahit maraming tao, hinihila niya ako kahit na tatamay mga ulo ko kung saan. Parang pinapaya niya ako, di porket nandun ako sa poder nila. Di porket tinitiis ko lahat. Kasi nahihiya ako sa magulang ko. Pero wala, pero wala, bumalik ako dito sa poder ng mama ko kasi di niya kami kayang buhayin. Tapos sasabihin niya sa akin, may mga lalaki ako. May iba pa ama nito, yung ex ko daw yung ama nito. Kaya nasasaktan po ako na bakit ganun, siya na nga yung binigyan, siya na nga yung minahal ng todo, pero bakit ganun pa yung ginagawa niya sa akin. Pero ang pinaka hindi maganda doon, yung sinabi mo nga kapapanganak mo pa lang, tapos gusto niya. Dapat kinausap mo, in-explain mo sa kanya na hindi pa pwede kasi kapapanganak pa lang. Paano hindi niya po maintindihan, mas matanda pa nga po siya sa akin. Sinabi mo naman. Ilang taon ba siya? 20 po. 20. Ikaw 15. Paano bang pagkasabi niya? Ano ba usapan niya? Ano po, parang hinaharas niya po ako kasi andyan lang kami dalawa. Nakaiga ng anak ko, natutulog to, pinapaan dede ko. Tapos, yung papa niya, pagdating dito sa bahay namin, aayain ako. Ayain ka? O, makipagtalik po. Tapos, kapag hindi po mapagbigyan, ganun na lang po ang gagawin niya. Nananakit siya. Tapos, kinukonsinti pa ng mama niya. Tapos, ngayon, tumakbo siya, pumunta na siya ng Olongga po. Tapos nag-chat-chat siya sa akin na hayop ka, may lalaki ka, ayaw mo ibigay sa akin mga account mo. Halos lahat nga po ng account ko, hawak niya. Siya nga po nahuli ko eh. May mga babae, chat niya, conversation niya pa. Tapos ngayon, ako pa yung babalik na rin niya sa mga mama ko. Papakita niya sa mga niya na matino siyang lalaki. Kahit na naman sabihin niya, hindi na ako na kasi nag-uutak din. So, itong tinitirhan ninyo, dito ka nakatira ngayon? Apo. Ito ang nagsisilbing bahay niyo? Apo. Pero ito, bahay ng magulang mo? Apo. So, anong sabi ng nanay, tatay mo nung nabuntis ka? Nagalit po sila sa akin. Nagalit sila sa'yo? Apo, nag-aaral pa po kasi ako. Nag-aaral ka pa nung nabuntis ka? Apo. Although anak ka nila, hindi ka nila matiis. Apo. Dahil nandito ka pa rin ngayon sa kanila, no? Nandito ba ang nanay mo? Pwede ba Opo. natin sila makausap? Nandun po sa loob. Para may parents consent kasi 15 years old pa lang siya, mga kababayan. So, underage pa rin. Kaya gusto ko makausap ang magulang niya dito para hindi tayo mapunta sa alanganin, mga kababayan. Ay, kayo po ang nanay. Nay, magandang hapon. Pwede ba namin kayong makausap? Sige na, upo kayo. Kuha na ba yun? Nay, unang-una po, pakilala po muna ako. Ako po si Daddy Frankie. Kami po yung mga charity vlogger at may kapitbahay po kayo na lumapit sa amin para puntahan po itong anak nyo, ilapit. Dahil nga daw naawa sila sa kanyang kalagayan. At hindi na rin po nagpabanggit yung taong lumapit sa amin. Kaya yun ay dahilan ba't nandito kami. Ano pangalan po ni nanay?
Ang alias ko po, sir, Madel. Nanay Madel, ilang taon na po kayo? 44, sir. Ilan po anak niyo? 6, sir. Pang ilan po si ano? Pangatlo, sir. Ano pangalan mo anak? Ella po. Hmm? Ella. Ella. Oo. Pang ilan si Ella? Pangatlo, sir. Oh, Nay, ano pong nangyari? Bakit sa murang edad, 15 years old, nagkaroon na siya ng anak? Kasi, sir, yung boyfriend niya, sabi ko sa kanya, niyaya daw siya na ang kala niya siguro, sir, yung magharap-harapan lang sila. Ngayon may alak daw. Hmm. Ay, pinainom siya. Nilasing siguro, sir, doon na niya na ano. Pero kilala niyo naman. Oo, sir. Kaso, ang ayaw ko lang kasi sa mga magulang niya, ganun nga yung ugali niya, kagaya ngayon, sir. Humihingi ako ng tulong sa kanya. Dapat hati kami ng gastos sa baby. Tapos, syempre, walang-wala rin kami, sir. Sabi niya sa akin, wala na akong pakialam sa bata na yan. Sabi niya, sir. Tapos, nung nagbigay sila ng gatas nga, sasabihin pa nila, sir, kahit ikaw naman, sir, di nasaktan ka, sasabihin niya na, kapag kinain mo yan, sasakit ang tiyan mo. Dapat bang ganun, sir? Di wag na lang sila magbigay. Kapag ganun ang susumbat nila sa amin. Pero Nay, bago magsimula, nung nanliligaw naman siguro, alam niyo naman Oo, nangyayari. sir, alam ko. Kilala niyo naman. Opo, sir. Pero ang kala ko, sir, mabait siya. Pero pala, ganun din pala. Ba't niyo naman nasabing akala niyo mabait? Ano ba nga? Siyempre, sir, kapag pupunta dito, magandang paningin ay pag-ano niya sa amin. Pakikiusap. Tapos ano nangyari? Bakit? Tapos nung nag-usap kami sa barangay na pag-aralin nila. Ngayon, sabi nung Pag-aralin nila yung... etong anak ko. yung asawa. Ngayon, sabi naman nung nanay nung lalaki, sige, pag-aralin natin, sabi niya. Tapos nung ayaw naman na niya pag-aralin, sir. Patigilin na daw. Ay, hindi, sabi ko. Dahil nung nandyan sa akin, pag-aaralin ko yan, kako. Kahit anong hirap ng buhay namin, kako. Ayun ang nangyari, sir. Sila nang magagalit. Nag-usap-usap na rin pala kayo sa Oo, sir. barangay. Nagpermahan po kami, pero hindi nila tinupad, sir. Kaya ngayon, nung nabuntis na siya, sinasabi naman na yung lalaki, kasi pinagbakasyon ko nga, sir, sa Nueva Vizcaya, sa uncle ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, dyan muna, sabi ko. Tapos nung hindi naman niya akalain na buntis na siya, sir. Pwede nung tinawagan ko yung lalaki at pumunta ko sa bahay nila, nabuntis mo yung anak ko, sabi ko. Hindi ko naman anak yan, sabi niya. Ipa-DNA test kapag lumabas, sabi niya ganyan. Sige, walang problema, kako. Ayun, sir, nung na hanggang ngayon, malaki manganganak ka na ba na? Yung sinasabi niya, ganun pa rin sa'yo. Dati naman Ganun pa rin yung hanggang sinasabi niya, sir, na hindi niya daw anak. Ipa-DNA test niya. Ganun, sir. Tapos nung naghatid yung nanay niya ng yung pagkain, sir, gatas niya atin may anak ko. Yun naman ang sinabi niya. Na sana sumakit yung tiyan yung kumain niyan. Masama loob. Dapat bang ganun, sir? Kahit naman ang hirap namin, sir, wag naman sanang ganun, Mahirap, no? Yung bata pa. Sir. Sana nakapagtapos muna ng pag-aaral. Magiging sana mga kababayan, no? Sa mga anak natin, maging lesson learned po, no? Although andyan na yung baby, hindi na pwedeng maibabalik. Pero bilang magulang, gaya ng sinabi ko, ang magulang kasi hindi kayang tiisin ng anak. At ang mga anak, hindi pa natin alam yan hanggat hindi pa tayo nagkakaroon ng anak. Kagaya ni ate, no? Noong nag-aaral pa siya, siguro hindi nagkulang ang inyong mga magulang sa pagpapayo. Pero ngayon may isip mo, ngayon may anak ka na, no? Pero sana maging maayos niyo pa. Pero yun nga lang, masakit para sa akin kasi hindi ko alam kung kailangan ko sabihin yung reklamo kasi niya na ibig sabihin nung nanganak ka, nag-live-in na kayo, magkasama pa kayo. kasama po. Kasi parang magulo yung kwento eh. Oo. Di ba?
Magulo yung kwento kasi nung buntis siya kanyo, itinatanggi niya. Oo, sir. Pero ngayong nanganak na siya, Oo. nagsama kayo dito nung asawa mo. Ano lang, sir? Mga 1 linggo lang, sir. Isang Ay, linggo wala lang. pa, 1 linggo, no? Kasi nililinaw ko lang, ayaw ko lang maging bias din Oo. dito. Yung nililinaw ko lang, yung reklamo niya, yung sinasabi niya na pinipwersa siya, na Oo. gamitin siya, kapapanganak lang Oo, niya. Alam niyo po ba yun, Nay? Ayun, sir. Kaya nagalit din po kami. Tapos sinaktan niya nung sabi niya, iuwi niya daw, sir. Sinaktan niya doon. Kaya sabi ko, kunin kita dyan, kako. Ngayon, sabi nung nanay niya, hindi daw siya sinaktan. Eh, syempre, anak mo yan eh. Kampihan mo yan. Paano niyo nalaman, Nay, na sinaktan siya? Nag-chat siya, sir. Saka umiiyak na siya. Oo. Tumawag sa kapatid niya, sir. Kaya sabi ko, wala pa kayong 1 linggo na nagsama na naman. Ganyan na naman, sabi ko. Kaya sabi ko, bawiin ko na lang yung anak ko. Kahit walang-wala kami, pilitin namin na kagaya nung namin sa PIDYA, sir. Sinacheck up namin. Humingi po ako sa mga tao, sa mga kagawad na para makabili lang po ako ng gamot ng apo ko. Kaya yun, nakabili rin. Awa ng Diyos naman, nakabili naman ako ng gamot niya. Kasi ang mahal, sir, 600 yung isang bottle na ganyan. Tapos yung ngayon, pangpausok niya, yun ang binibili namin. 55 ang isa. So, anong hanap buhay niyo po, Nay? Wala po, sir. Dito lang kami kasi kapag sir, hinihiga rin po. Yung asawa niyo po, Utility lang po. saan po? Diyan sa central ko po. Ah. 7,000 po isang buwan na, sir. Eh, kulang pa sa tutusin, kulang pa nga, sir. Gusto ko sana rin magtrabaho kaso wala pong Sabi ko po sa kanya na ipa-DNA niya po kung gusto niya. Kasi binigay ko naman po lahat eh. Ano naman po akong mali na ginawa sa kanya. Tapos ganun-ganun na lang siya. Tapos papabayaan niya na lang kami. Basta-basta yun, aso para biglang iiwan. Tapos sasabihin ng mama niya sa akin, ganyan, ganito daw. Tapos pinagkakala pa nila na, malandi akong babae doon sa kanila. Inay ko naman po siya ng totoo. Pinaglaban ko siya sa magulang ko. Binigay ko naman lahat-lahat. Tapos parang hindi pa rin sapat sa kanya. Tapos ngayon, may sakit yung baby namin. Halos di man lang sila tumulong na magbigay ng panggamot niya. Naiyak po ako sa mga magulang ko kasi sila yung nagbubuhay sa amin mag-ina. Tapos di ko pa natupad yung pangarap ko kay papa ko. Ano sasabihin mo ngayon kay nanay? Ma'am, sorry kasi hindi ko natapos yung pag-aaral ko kahit nga napakatiis ng ulo ko nandiyan kayo kasi yan tanggapin niyo pa rin kaming dalawa. Aminin ko po na matigas yung ulo ko kaya nangyari sa akin ito. Nagsisisi ka ba? Sobra po. Ano sasabihin mo sa tatay mo na hindi ka nakatupad sa pangako mo? Ano sasabihin mo sa tatay mo? Pasensya na kasi sa sobrang katigasan ng ulo ko. Ito ako, nandito, nag-aalaga ng apo niyo. Pero kung may pagkakataon man po na mag-aaral ako ulit, tatapusin ko po. Kasi siya na lang po yung kinukuhanan ko ng lakas eh. Tapos kahit makapag-aral pa ako, may posible na maganda po yung magiging trabaho ko. 15 years old ka pa lang, anak. Hindi bibigay ni God yan. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa mo. What I mean is, hindi porket nagkaroon ng ganyan, ay wala ng pag-asa, no? So, panalangin natin na sana tulungan ka ng tatay ng bata